man ang ilang ahas na patunayang maaaring magsalba ng buhay nating mga tao. Kada taon, nagkakaroon ng cobra harvesting ang Research Institute for Tropical Medicine o RITM. 100 cobra ang kanilang hinuli para kumuha ng mga kamandag o venom. Yung content ng venom na at present ginagawa ngayon ng Biological Production Service dito sa RITM, yan ang pinanggagalingan natin ng ating anti-venom. Although other countries have already been proven to have really their treatment for cardiac arrest, heart failure, blood pressure, yan, may mga may mga ginawa na silang mga study and also product itself. Pero agad din nila itong ibinalik sa wild para muling makapagparami. Sa ngayon, pinag-aaralan na rin nila ang pagkuha ng venom sa sea snake. May mga kaso na rin daw kasi na nakatuklaw ito. Pero hindi lahat ay aprobado ng siyensya. So far as RITM concerned, because we have to have an evidence-based research kasi bago natin ma-prove na itong mga ginagawa nilang mga source of an aphrodisiac, wala pa kaming researches. So ito yung apdo. Ito hinaluan ng wine para mas magkalasa. Para hindi po masira. Ah, okay. So parang preservative yung wine. Tapos ngayon iniinom to buo. Yung isang buo. Illegal man ang panghuhuli sa mga wildlife kung walang permit, ito ang hanap buhay na kabisado ni Mang Larry. Kung ang batas ay nagsasabi na mali ang ginagawa ko, maganda naman ang ginagawa ko pagdating doon sa mga magsasaka, doon sa mga concern na tao, doon sa lugar na kung saan napakarami ng mga nakakamatay na ahas. Isa ito sa dahilan sa patuloy na pagtaas ng iligal na bentahan ng mga ahas. Ayon sa mga eksperto, Philippine Pit Viper at Sea Snake ang madalas ibenta dahil sa maganda nilang kulay at kakaibang karisma. We know na very rampant ang illegal wildlife trade. Pero hindi natin alam kung gaano kadaming, for example, species, gaano kadaming volume ng snakes per species ang ginagamit sa illegal wildlife trade. Ayon sa huling assessment na ginawa ng IUCN o International Union for the Conservation of Nature, marami pa tayong hindi alam tungkol sa mga ahas. Katunayan, taon-taon may nadidiskubreng bagong species na ahas sa Pilipinas. In the last 5 years, merong na-discover sa Philippines na about 3 or 4 na mga new species, mga bagong klase. Ito yung mga species na usually maliit, madaling makaligtaan kasi nagtatago nga sa ilalim ng lupa. Isa na rito ang Luzon blind snake sa Balbalasan-Balbalan. Dahil sa liit, madalas na mapagkamalan na bulate ang ahas na ito. Hindi makamandag ang mga blind snake. Malimit silang matatagpuan sa ilalim ng lupa. Ang mga snakes, they are very interesting to study kasi we almost know nothing about them, especially mga native natin or mga endemic na species. We know very little of their natural history. For example, anong kinakain, ilan yung anak niya, ano yung mga habitat requirements. Halos wala tayong alam sa mga ganito. Ito ay mga coral snakes. Ito ay mga rare, actually very rare. Halos hindi mo sila makikita pag nasa forest ka. Very colorful sila pagbuhay, although nawawala na yung kulay pag na-preserve mo na sa alcohol. They're only found in rainforests. Ito ay mga venomous snakes, although kahit sila may venom, may poison, hindi naman ganun kalaki yung kanilang mga bibig para makakagat ng mga tao. Hindi na natin mababago ang kasaysayan ng mga ahas sa atin. Pero pwede nating baguhin ang kwento sa hinaharap kung patuloy nating aalamin at kikilalanin ang mga nilalang sa paligid natin. Ako si Kiko Rustia. Ako si Doc Fritz Resio. Born to be Wild.